Anyong, isa ka pa sa nahirapan kung paano gamitin ang real na particle. So, kung isa ka doon, tapusin mo itong video na to para makagawa ka na ng sentence mo. So, ipapaliwanag ko ng mabilisan. So, ang tsaka real particle is object particle siya. Ikinakabit siya sa mga object para mailarawan ang isang object. Then, ikinakabit din siya sa action verb. So, magbibigay ako ng isang example. 저는 커피를 먹고 있어요. So, ganoon siya, para siyang nang. Another example, 'di ba sa mga jagisogi, laging kasama yung 한국어를 공부하고 있어요. 'Di ba? May mga ganoon. So, ibig sabihin nun, nag-aaral ako ng Korean language. So, ganoon yun. Lagi yung tatandaan, ang tsaka real particle is para siyang nang. Pero not all the times. Kasi, inaano mo lang yung yung object. Alam mo, nasa labas ka, gusto mong bumili ng bag, ang mahal. Paano mo sasabihin na ang mahal ng bag? 가방을 너무 비싸. 가방을 비싸요. Ang mahal ng bag. Ganun. Ganun lang siya. So, sana meron kayo nakuhang aral, lalo na sa mga bago dyan. Din sa mga iba naman na marunong, i-share nyo naman para sa iba pang beginners. So, yun lang.